Welcome po sa ating fusion ulit para sa buwang ito. Actually, nakadalawa tayo ngayong buwan kasi nga ay absent ako next week. At ayaw ko namang makamiss tayo ng isang gathering natin. So, we had our fusion on the first week of this month at ngayon nga po yung last week, pero ano naman po, mga 4 na linggo rin naman yung lumipas. At again, thank you for adjusting kasi Tuesday po tayo at andito pa rin kayo. Maraming pong salamat. We appreciate yung ating uhaw at ating desire na magkasama-sama po tayo. Bago ko tawagin ang ating speaker, ay gusto ko lang ding i-welcome sandali yung ating mga network pastors. Andito sila, no? Saan pa ba yung mga network pastors? Tayo kayo naman dyan mga kapatid, no? Tayo kayo. Okay, welcome naman natin yung ating mga network pastors, okay? Marami pong salamat. And of course, yung lahat ng mga pastor po natin, kaway-kaway naman po yung iba pang mga pastor. Okay, thank you. Sige po. At huwag nating patagalin po ito. Kilala po natin ang atin pong tagapagsalita ngayon. Let us all welcome Bishop Oriel M. Balyano, the BAM. Thank you. Magandang gabi po sa inyo lahat. It's an honor and a privilege to be here to share the Word of God. Nabatiin niyo muna ng good evening yung katabi niyo. Okay. Una po sa lahat, I want you to understand na ang pagiging spiritual leader need to make the right and proper choices. It's all about decision making. Magkamali ka po sa decision making, masyado pong hindi lang ikaw naapektuhan, pati yung mga nasasakupan mo. No? Do you know that an average of 5,000 choices, decision you made every day? Pag nakahiga ka, yung pagdilat ng mata mo, pag dinilat mo ang mata mo, isa ng desisyon yan. Pag bumangon ka, desisyon yan. Pag humiga ka ulit, desisyon mo ulit yan. So pinag-aralan na total of more than 5,000 choices you made. But those 5,000 choices, yung mga little choices na ginagawa natin, wala naman yung mga significant effects sa life natin. Ang choices na sinasabi ko dito, yung merong magiging significant effect sa akin, sa asawa ko at mga anak ko. Kung ako ay leader, doon sa mga sinasakupan kong mga tao na inaalagaan ko. Because once you make a decision, it will be affected yung mga tao na yun. Can I hear amen? So be careful sa iyong decision making. The truth is, you can always choose your action, but you can never choose the consequence of your actions. Lagi natin nadidinig yan, di ba? So meron akong babasahing scripture ito. Ito pang leader to. Ito yung mga taong gustong may puntahan. Taas yung kamay na gusto mong may puntahan ng buhay mo. No? Alam nyo ba, naka-ready na po ang blessing sa'yo? I always say this, ang Diyos walang inahanda sa'yo. Tinuruan kasi ng mga pastor yung mga tao, may inihahanda sa inyo ang Diyos. Hindi totoo yun. Walang hinahanda ang Diyos sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi nakahanda na. Say amen. Walang inihahanda kasi, so, sabi nung nakahanda ron, parang tinatawag ka, di ba? Ruben, I am your future. We're ready here. Nakahanda na ako sa iyo. 5,000 congregation. Maayos na buhay. Nakahanda na sa iyo. Inihanda na ni Lord. Kaya lang, paalaala, your version cannot come here. You have to update yourself if you want to come here. Decision yun. Say amen. Gusto mong yumaman, updated ka ba? Pastor, gusto ko pong maging negosyante. Tanong ko lang siya, simple. Bakit? Meron ka na bang businessman version sa katawan mo?
Wala. Lord, gusto ko pong yumaman. Bakit? Meron ka bang mayaman version? Wala po, Pastor. Ano ang version mo? Pang mahirap version. Tignan mo yung katabi mo, anong version kaya yan? Baka 3210 lang yan eh. Kinakailangan mag-update tayo, di ba? Tama. And to update your apps. Kasi yung iba application doon. Ang problema sa atin, pinipilit natin, baka naman madaan to sa pakiusap kay Lord. Then you will violate the rules. Because if anyone is in Christ, he is now a new version. The old version is gone and the new version has arrived. Again, tignan ng katabi. Luma o bago? Ha? Ang nakakaalam niyan yung nanay mo. Sabi ng nanay mo, itong asawa ko, itong anak ko hindi nagbabago. O, lumang version yan. Yung misis mo, ay, naku, hindi ito mahirap magbago itong asawa. Lumang version. If you want to arrive on that what I'm talking about, your dream and visions, you made a choice. Can I have amen? May kukwento ako sa inyo, ito yung mga pangyayaring nakakalito na kapag hindi mo nadali, yari ka. Okay. Magsisimula akong basahin ang Exodus chapter 33, verse 1, 2, and 3. Simula tayo sa verse 1. Okay? The Lord said to Moses, depart, go up from here, you and the people whom you have brought up out of the land of Egypt, to the land I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, saying to your offspring, I will give it. Sa verse 1, sabi ni Lord, umalis kayo, ibibigay ko na sa inyo yung tinatawag na Abrahamic promise. May tanong ako sa iyo, sino sa inyo gusto mong makuha ang ipinangako ng Diyos? Taas yung kamay. Mukhang kalahati lang ang gusto. Yung iba ayaw, no? Ulitin ko, taas yung kamay at sumigaw ng malakas na amen. Yung gusto mong makuha, yung pangako sa iyo ng Diyos. O yan, gumaganda na laban. Yan ha, malinaw ha, gusto mo yan ha. Kasi naman, lahat naman tayo, pinangakuan ng Diyos talaga. Tapos yung pangako, tinutupad. Ha? Ano sabi dyan? You and the people whom you have brought up out of Egypt to the land of which I swore to Abraham, to your offspring, I will give it. Ibibigay. Kayo ba isa ba kayo sa mga believer na pag nangako ang Diyos, ibibigay sa iyo? Pangako yun di ba? Yung pangako, bibigay niya. Verse 2. Ano pang ibibigay? I will send an angel before you. And I will drive out the Canaanites, the Amorites, the Hittites, the Perizzites, the Hivites, and the Buizites. Hindi ho, Jebusites yun kayo talaga ho. Meron silang pangalawang ibibigay. Kanina, Abrahamic blessing. Ang pangalawa, angelic protection. Now, tanong ulit, sino may gusto na ang buhay mo ay punong-puno ng angelic protection? May protection ng life mo. Yung anak mo mag-aaral, protektado yan. Yung asawa mo lalabas, protektado. Kasi merong protection si Lord na bibigay sa atin. Sabi mo sa katabi mo, nakakadalawa ka na. Abrahamic, angelic protection. Pangatlo. Okay? Punta tayo pangatlo. Verse 3. Go up to the land flowing with milk and honey. Grabe, pangatlo na to. Ang pangatlo nito, meron siyang abundant provisions. Ang bait ni Lord, no? Todo, no? Lahat ng promise, lahat ng protection, at lahat ng provision. Sino naniwala, yung tatlo na yan, ibibigay siya ng Panginoon? Dati mo na, tuloy ko lang, gusto mo ba yan? Hindi, taas mo yung kamay, Pastor, gusto ko yan. Tingnan mo na, sa istorya kasi ganito yan. Bibigyan kita ng promise, Abrahamic promise, bibigyan kita ng angelic protection, at bibigyan na rin kita ng tinatawag na abundant provisions. Balikan mo yung verse 3. Binigay
Kaya lang, sabi niya rito, I will go up to the land flowing with milk and honey. But, may but. Ano nakalagay doon? But, I will not go up among you. Why? Lest I consume you on the way. Why? For you are a stiff-necked people. Yan palang matitigas ng ulo, pinagpapala. Oh, ulitin ko. Sino sa inyo gusto nung 3? Taas ulit yung kamay. Mukhang nagbago isip kanina. Amen! Ang problema, hindi ka maka-oo ngayon kasi, but I will not go with you. Magbasa kayo mabuti ng Bible. May ginagawa pala si Lord para masaya ka, ibibigay sa'yo lahat. Kaya lang, mayroon siyang hindi ibibigay. Ha? Dito sa Caloocan, uso dito ang 4-piece. Dito, ibibigay lang sa'yo 3-piece. Kasi yung isang mahalagang P, hindi ibinigay. Presence of God. Actually, ang 4-piece galing kay Lord. Yan yun di ba? So ano yung 4-piece? May promise, may protection, may provision, at may presence. Huwag mong ihuli yun. Ganun dapat yun. Yun ang una. Kaya lang, sino sa inyo kahit wala na yung presence, basta yung 3-piece, makuha ko na yan. Say amen. So pag binabasa natin itong talatang ito, sabi ni Lord, I will not go up among you. Ang presence of God dito sa talatang ito, mukhang sinintensyahan nila ni Lord. So, tingnan niyong mabuti, pag binabasa niyo yung Bible, huwag kayong magmamadali. Alalay lang, huwag mabigla. Amen! Amen! Ha? Yung pala sa dulo, may sipa si Lord. Sige, sa'yo na yan. Gusto mo ng promise? O, kunin mo. Protection, lagyan pa kita ng anghel. O, ano pa gusto mo? Milk and honey, sa'yo na yan. Pero hindi ako sasama sa'yo. Gusto mo nun? Mukhang nagbago mukha mo yung ngayon. I will not go up among you. Bakit? Lest I consume you on the way. Baka hindi ako makapagpigil along the way. Tirahin kita. Yun ang ibig sabihin nun. Bakit naman, Lord? For you are a stiff-necked people. Oy, may mga matitigas ang ulo dito. Meron. Yung lahat na matitigas na ulo, huwag kang papasiguro. Kasi may matigas na ulo na may nakakuha ng promise. Oo. May mga matitigas na ulo, nakakuha ng protection tsaka provisions. Pero hindi ho yan ang palatandaan. Because pwedeng may pera, pero walang presensya. Ito yung tinuturo ng Diyos. Sa panahon natin, puro tayo pera, datong kwarta sa lapipi, money. Hindi na mahalaga ang presence of God sa panahon natin. Ito yung sinabi ni Lord. O sige, parang nagtampo. No? Parang ito. O sige, alis na kayo. Yung pinangako kay Abraham, bibigay ko naman. Hindi ko tatalikuran. Kunin niyo lahat. O habang nagdadaan kayo, marami kayong makakalaban. Sige, pati yung mga anghel, sasamahan kayo. Tsaka nga pala, yung milk and honey, nakaabang na sa inyo doon. Pero kunin niyo na lahat yan. Pero huwag niyo na akong asahang sasama ko sa inyo. Bakit naman, Lord? Una, baka along the way, baka may gawin lang ako sa inyong hindi nyo magustuhan. Pangalawa, matigas kasi ulo nyo eh. May matitigas pa bang ulo dito sa Caloocan? Wala na, di ba? So, ang mensaheng ito ay sa'yo. Ha? Pastor, may bago ako sapatos. Ang sapatos, hindi pala tandaan na kayo'y pinagpala. Pastor, may bago akong motor. Grabe. May bago akong kotse. Hindi nga yun ang palatandaan. Ang tanong, ang palatandaan, may presensya ka ba? Bakit?
Ano ba ang ibig sabihin ng stiff-necked people? Lagay mo nga bro yung meaning ng stiff-necked. Ang stiff-necked sa Tagalog, matigas ang ulo. Lagay mo bro yung meaning na nilagay natin dyan, yung stiff-necked. Maganda kasi yan, no? Ang stiff-necked people, nasubukan nyo na ba nagkaroon stiff-neck? Anak, po, ba't di ka tumitingin? May stiff-neck po ako. Hindi ka marunong gumanon, hindi ka marunong gumanon. Pakilagay mo nga yung meaning, kapatid, para explain ko sa kanila itong stiff-necked principle. No? Nakita ko ito, nung binabasa ko po ang stiff-necked, I find out na ang salitang stiff-necked ay ayaw tanggapin ng matitigas na ulo. Hindi daw siya stiff-necked. Ano ka? Naked stiff? So sa Bible, the term stiff-necked people is used to describe a person. What kind of description? Those who are stubborn, obstinate, unwilling to listen or adhere to God's command. Yan ang ibig sabihin po niyan. In fact, in the Bible, it appears that several times in the Old Testament, particularly po sa Exodus, diyan yung matatagpuan, sa Deuteronomy, sa Jeremiah, ito yung madalas na ginagamit ni Lord sa mga prophet, sa mga leaders to describe the Israelites who repeatedly disobey God and His law despite His miraculous intervention on their behalf. So the concept of stiff-necked people, nagre-reflect ito sa kanilang pag-refuse or mag-yield to submit to the authority and guidance and corrections of God. Yan ang ibig sabihin ng stiff-necked people. Now, tingnan niyo po ito. Gumagalaw pala yung Diyos parang bibigay na lang sa'yo. Ang pinakapangit na blessing, yung ganong blessing. Yung, sige, ito na. Sa'yo na yan. Para ma-realize mo, makinig kayo mabuti. Promise, protections, and provision is meaningless without God. You have to get that. It's meaningless. When you become stiff-necked, you fail to submit to God. You ignore the authority of God. You ignore the commandments. Alam niyo, sabi sa simbahan, 35 years na po akong pastor. Madami po mga magaling magtago ng kasalanan kasi matigas ang ulo. Alam mo yung matitigas ang ulo? Ang karir niyan matindi. Yan yung mga minamaster nila paano magpalusot. Yung matitigas ang ulo. Magyoyos yan, magsisigarilyo yan. Kahit anong sabi ni Lord na wag, gagawin pa yon patago. Ang problema sa kakatago hanggang ngayon, hindi nahuhuli. Ang ibig sabihin, naging successful. Kaya lang sa mali. Ang daming ganyan eh. No? Meron dito, sister, nag-boyfriend ng unbeliever. Tigas talaga ng ulo. Meron ba ditong ganyan? Christian ka, boyfriend mo, unbeliever. Tapos, walang nakakaalam, ikaw lang. Wow. Tapos, nagtagumpay ka, walang nakakaalam. 2 years na nga kayo mag-un. Di ba? Di ba? Mag-MU na kayo, mag-un na kayo, di ba? Ang problema, akala mo, walang nakakaalam. So, nagpakasaya ka, may boyfriend ka, pero you are beginning to demonstrate your stiff-neckedness. Meron nga dito siguro patago, umiinom. Hindi pa nahuhuli ni Rapi hanggang ngayon. Nagyoyosi na, umiinom pa. Diba? Yung iba nga nagweweteng, nagsusugal. Diba? Tama. Meron din siguro dito, kalalaking tao ang crush niya, lalaki din. Yung mga LGBT siya, patago. Meron ganyan Sa church, laging merong stiff-necked person. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ako yun ha. Sabi mo, liars go to church. Sabi ng Panginoon, balikan mo yung verse 3 bro, balikan mo yung verse 3. Ayoko sumama sa inyo kasi matigas ang ulo nyo. I will not go up among you lest I consume you on the way,
For you are stiff-necked people. Pag sinabing ayoko kasi, ganito salita niya may issue kayo May issue. May tanong ko sa inyo bago ako magtuloy. Bago ba kayo pumasok dito, may dala-dala kayong issue sa buhay mo? Yung bang alam mo ng mali, pinagpipilitan mo, tigas ng ulo mo kasi. 35 years na po akong pastor. Lahat ng matigas na ulo, ganito ang mangyayari. Ngayon, paki-seatbelt mo na. Kasi pupunta na ako sa verse 4. Ready na ba kayo? Okay, punta tayo sa verse 4. Ano sabi ng Panginoon? 33 verse 4. When the people heard this, what? Grabe naman. Bibigyan kita ng promise. Bibigyan kita ng protection. Bibigyan kita ng provision. Lahat kayo, amen. Sa kanila, iba, pare disaster to. Ay, hindi. Bakit tayo tingin natin, amen? Sabi nila, malaking trouble to. What is disastrous? Actually, sa ibang version, distressing word yan. Nakaka-distress yan. What is the meaning of distressing word? Bro, lagay mo yung meaning ng distressing word. No? Pag sinabi pong distressing word, may paparating na disaster. Wow. May promise, may protection, may provision. Oo. Pero along the way na habang lumalakad kayo para i-claim lahat yon, himbis na promise ang makuha mo, disaster. Yun ang ibig sabihin nun. Ano ang kaso? Bakit may disaster? Dahil matigas ang ulo. Stiff-necked. When the people heard this disastrous word, dapat pag nagbabasa tayo, alam natin yung binabasa natin. Kanina parang ang saya Sa'yo na ang promise. Yes. Sa'yo na ang protection. May anghel. Yes. Sa'yo na ang milk and honey. Yes. Pero hindi ako sasama. Yes. Yes ka pa rin kahit wala na nga. Sabi ng Lord, tigas ng ulo talaga nito. Sige, sa'yo na. Kunin mo na. Umarya ka na. Nung binibigay na sa kanila, bumulong yung isa. Pare, nadinig mo yung tono ni Lord? Bakit? Mukhang ibibigay. Tapos, mukhang may nag-aabang na sa atin doon. Napansin mo yung salita niya? Bigay-bigay, pero sa dulo. Kasi yung word na disastrous word, meron na silang in-anticipate mangyayari sa kanila. It's a disaster talaga. Ang word na distress, ibig sabihin, may sasalubong sa iyong hindi mo matatanggap. Kaya nakaka-distress Disaster word Ibig sabihin, harm is coming upon you. Danger is upon you. Kaya nga sabi ko sa inyo, pare, ano meaning ng promise? Ano meaning ng protection at provisions? Kung sa kanto naman, may nag-aabang na disaster sa buhay natin. Ayun. Ano ba nakaabang sa matitigas ang ulo? Yun. Kaya kung matigas ang ulo mo, madistress ka dapat. Kaya lang ang problema sa atin, habang matigas ang ulo, tayo pa mayabang. Pag kinokore ka, ikaw pa galit. Pag nire-review ka, dapat magpasalamat ka. Kasi pag kinore ka, at least ngayon ang disaster na yun. Kaysa naman sa mga hindi nagpapakorek, hindi nagpaparebuke, hindi nagpapaturo, doon sa mga lugar na hindi mo inaasahan, doon may sasalubong sa iyo. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Basahin niyo Bible. Lahat ng matigas na ulo, may pinaglagyan. Meron. Hindi ka makakalusot kay Lord pag matigas ang ulo mo. Prayer ko sa gabing ito, habang nakikinig tayo, kasi mga leaders kayo Say amen. Hindi pwedeng leaders ka, may alaga ka mga tao, tapos ikaw yung nagde-demo paano matigas ang ulo. Say amen. Leader ka, may boyfriend kang unbeliever.
ba? Leader ka, may kaaway ka. Leader ka, scammer ka. Anong klase leader ka? Hindi ka nagbabayad ng utang. So, matigas ang ulo mo, ano pa aasahan sa'yo? Di ba? Tama ba? Disaster. So, tingnan niyo yung verse. Sabi ng Bible, bro, ibalik mo. Balik mo na muna yung verse ko. When the people heard this disastrous word, they mourned. Ito, iba yung response nila eh. Parang tayo kanina, yes, amen. Sila iba dating. Napansin niyo, pinagkaiba ng dating yung dalawa? Ikaw, yes, amen. Yung pala, ikaw yung stiff naked. Dapat nadidistress ka. Kung matigas ang ulo mo sa nanay mo, matigas ang ulo mo sa pastor mo, matigas ang ulo mo sa leaders mo, yung act na yan, distressful yan. Ang problem natin ngayon, ang mali, hindi na natin ginagawang mali. Yung mali, ginagawa natin tama. Tapos yung tama, mamaliin natin. Yun ang tigas ang ulo. Sasabihan ka, anak, mali yan. Hindi, tama to. Okay. Anak, ito yung tama. Ayoko niyan. Tama yan eh. Gusto ko yung mali. Tigas talaga ulo. Pag napunta ka doon sa kategorya na yon, nakaka-distress yung blessing sa'yo. First time ko mabasa to, natawa ako dahil sabi ko, si Lord pala, nagpapadama din minsan, ano? Bibigyan ka ng blessing, ng protection, pero sa dulo, kakatayin ka pala. Kaya nadidistress sila. Ano kasunod? They mourn. Ay matututunan tayo eh. Dapat, pag ikaw ay matigas ang ulo, tapos pinapadalang ka pa rin ng pangako, kabahan ka na. Hallelujah. Eh nagte-testimony ka pa eh. Alam mo nang matigas ang ulo mo at magmamalaki ka ba dito? Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, sa buwan na to, ang dami ko pong Abrahamic blessing. Tsaka alam niyo, kitang-kita ko yung aking angelic protections. At tsaka higit sa lahat yung milk and honey ng abundant provisions. Purihin ang Diyos. Alam niyo po, kahit hindi ho tayo faithful, ang Diyos ay faithful sa atin. Tama. Di ba? Pero hindi mo alam, yung salitang yon, supposed to be, nadidistress ka na dahil matigas ang ulo mo. Meron ba dito matigas ang ulo? Huwag na natin munang pilitin kung sino yan, ha? Pero meron dito. Gusto mo, tanong pa natin kay Rapi, eh. Manrick, may leader ka dito? Ikaw, Sandy, may leader kayo? Ba't sayang, dinala nyo? Kung dinala nyo dito, tanggal ang tigas ng ulo nun. Ngayon, pag-usapan natin, huwag yung wala, kayong narito. Tingnan mo yung katabi mo. Ano yan, may bakas ba yan ng tigas ng ulo? Hindi natin alam, pero siya lang at si Lord ang nakakaalam. Si Amen. So may pangalawang sinabi, nung na-distress sila, yung pangalawa, they mourn. Sa Tagalog, nagdalamhati. Teka muna, sandali muna. Bakit ka nagdadalamhati? Ang word nagdalamhati, namatayan ng isang napakahalagang tao sa kanila. Kayo ba'y nagdadalamhati pag sinabi ng Diyos sa'yo, hindi na ako sasama sa'yo? Wala na ang presensya ko sa'yo. Dapat doon ang feeling natin, patayan na ako. Naiyak sila. Sa una, may paparating na disgrasya. Pangalawa, yung pinakamahalagang Diyos sa buhay ko, ayaw nang sumama sa akin. Eh tingin ko, marami mga tao ngayon, kahit wala na nga yung presensya ni Lord, arya lang eh. Hindi na tayo nadidistress. Kailan kayo tuwing umaga, umiiyak ka dahil sabi mo, Panginoon, bakit wala na yung presensya mo sa buhay ko? Lord, kinakabahan ako. Lord, maawa ka. Because alam niyo ba ibig sabihin ng presence of God? Presence of God means you are near to God. There is an ongoing intimacy with God and you. Presence of God means you are deeply related to God.
But suddenly, for a certain reason, dahil sa tigas ng ulo mo, you feel disconnected. There is no more intimacy. You are not near to God. Yun, nakakaiyak na talaga yun. Pero marami mga tao, gusto nyong malaman na nakakaiyak ka na. Nakakaiyak nangyari sa'yo. Imagine mo, posible kang pastor, wala ka ng prayer life. Alam mo naman ang prayer, yun ang altar life. Alam niyo bakit may altar tayo? Altar is a place where we commune to God. Altar is a place so that we could feel the nearness of God in our life. Altar is a place where we could have deeper intimacy and relationship with God. Paano kung nawala ang prayer, nawala ang worship, nawala yung time mo doon? Ibig sabihin, baka wala na nga yung altar mo. Bakit? Kasi ang pinapilitan mong mark ng pagpapala, yung 3-piece, hindi yung 4-piece. So uso ngayon sa panahon natin, palatandaan ng pagpapala, yung 3-piece talaga. Naiyak sila dahil sabi nila, umiiyak na sila, sabi nila, pare, we lost something here. We lost something here. They begin to cry because in reality, siya nga naman, Lord, what's the meaning of what's the meaning of this promise without the presence of God? Lord, ano silbi nitong provision na to? Wala ka naman sa akin, Lord. Pakicheck nyo to. Pag nawala ang prayer life mo, isang po yung sign na you're not interested with the presence of God. Pag nawala ang worship mo, yung prayer at meditation mo on a daily basis, sign po yan that you are no longer interested of the presence of God in your life. Magsimba ka, late, wala kang gana. Mag-cell group ka, walang gana. Mag-serve ka, walang gana. Sign po kasi yan eh. Sign po yan. Pag nawawala na kayo ng gana ng pagmamahal, one day, 1988 po, nagpastor ako. Nung ako po yung magpastor, very challenging. Kasi hindi po ako galing sa denomination, nagpastor ako because God called me, alam ko. Gumraduate po yung mga classmate ko at sabi nila sa akin, Oriel, ba't ka nagpastor? Sigurado ka ba dyan? Sabi ko, oo naman, bakit naman hindi? Lahat kasi sila nagtrabaho na, malalaki na sweldo. Ako, nagpapastor, walang sweldo, walang bahay, walang pagkain. Lahat wala, nagpastor lang ako. So parang pinaparealize nila sa akin yung aking pitiful situations. Sabi ko, bro, wag kayong mangamba. Sabi ko, kahit ganito ako, bro, mas lamang ako sa inyo. Mas lamang ako sa inyo. Di ba kayo, lahat kayo, Christian kayo? Oo, Christian kami. So we think right. Sabi ko, huwag nyo namang i-underestimate na tama kayo, ako ang mali. Because you never knew what will happen. Sinabi ko sa inyo lamang ako, kasi kaya ko mag-serve kahit walang sweldo. Volunteer lang ako dito. Kung bakit ako naglilingkod dito kahit walang sweldo, kasi mahal ko lang si Lord. Kayo nagtatrabaho, hindi kayo pupunta dito sa level na to. Kasi gusto nyong gumalaw hanggat may sweldo. Sino sa inyo matapang sumama sa akin ngayon dito? Kaya nyo mag-serve kay Lord ng volunteer? Walang makasagot. Sabi ko, yun ang lamang ko sa inyo. Kasi kayo, ang paglilingkod nyo may bayad. Ako sa ngayon, walang bayad. Hindi ko alam kung paano ko mabubuhay. Pero ang alam ko, kahit wala akong bagay na yan, kasama ko ang presensya ng Diyos. 35 years na po ako ngayong pastor. Siguro mga 25 to 30 years, nagkita ulit kami. Sabi ko sa kanila, kamusta na kayo? Hanggang ngayon, lamang pa rin ako sa inyo. Kasi nakabili na ako ng bahay, nakapunta na ako sa 36 country, dami ko na napuntahan, nasa TV na ako. Sabi nila, you just made the right decisions. Sabi ko, iba pa rin yung nagbobolontaryo, tayo naglilingkod sa Diyos. Yung iba sa inyo, kaya lang kayo nagsaserve. Kasi may trabaho pa kayo eh. May business pa kayo. Pero one day, gagamitin mo na yung business mo, trabaho mo, kaya hindi ka na makapag-serve kay Lord. Inalis mo yung opportunity na kaya tayo naglilingkod
kahit walang bayad because we know God's presence is working with us. Are you listening? Huwag niyong bibitawan yan habang naglilingkod kayo. Kasi yun ang privilege natin. Lamang na lamang tayo. Lahat ng businessman sa church ko, sabi ko sa kanila, meron isang businessman, isa siyang CPA, no? Tapos meron siyang CPA o accounting firm. Ang empleyado niya 80. Milyonaryo na to ngayon. Dati estudyante lang. Tinanong ko siya, Jun, ilan ang disciple mo ngayon? Pastor, mahigit 200 po, magti 300 na. Paano mo nababalas yung business mo? Alam mo, sabi niya, Bishop, ayokong bitawan yung pagdi-disciple. Bakit? Yun na lang ang nagtutulak ng pag-ibig ko sa Diyos. Pag iniwan ko yun, wala na akong pruweba. Kasi nagtatrabaho ko doon, may sweldo doon eh. Ang gusto ko dito sa paglilingkod sa Panginoon sa dulos, wala akong sweldo, volunteer. Ibig sabihin, Bishop, totoo yung puso ko naglilingkod. Wala naman akong mapapalang pera dito eh. Pero dahil mahal ko ang Diyos, kung bakit to ginagawa yan. Di ba nakakahanga? Alam nila ibig sabihin na walang meaning lahat ng pera kung wala ang presensya ng Diyos. So ano naramdaman nila? May paparating na disaster. Pangalawa, nakakaiyak dahil nawala ang Diyos sa buhay nila. Naiiyak ka ba dahil hindi ka na nagpe-pray? Hindi. Naiiyak ka ba dahil lagi ka late mag-worship? Hindi nakakaiyak yan. Kasi nga, hindi mo na alam meaning nung nawala eh. Nawala na yung gana mo sa pagsamba. Naiiyak ka ba? Nauubos yung paglilingkod mo. Yung cell group mo nawala. Yung cell na-cancel. Di ba? Ano nararamdaman mo? Hindi ba nakakaiyak yon? Yung dating may alaga ka, nauubos. Sa tingin mo, hindi nakakaiyak yon? Ano feeling mo doon? Talaga matitigas ang ulo nila eh. Talagang galing sila sa demonyo eh. Ikaw lang ang galing kay Lord, di ba? Ganun ang basa natin eh. Pero when was the last time you really evaluate yourself? Baka wala na yung Diyos sa akin na kaya nagaganito ako. Ha? Pag nagsimba ako, late. Huli na akong dumating, ako pa unang umuwi. Ang lala mo nga eh, di ba? Tama. Tama po ba? Hindi ka na nagtatights, hindi ka tinatablan eh. Wala, hindi ka nagbibigay. Pag may meeting si Pastor Rapi, parang ayaw mo nang umaten. Yan ay mga palatandaan na may nawala na sa'yo. Amen. Yung nawala sa'yo, naaalarma ka na. Ba't nawala to? Ba't nawala yung passion ko? Ba't nawala yung apoy ko? Dapat, umiiyak ka na. Kasi may nawala na. Ang problema sa maraming leaders, nawala na lahat, abay, yun, nagja-jack and poy pa, naglalaro pa eh. Nag-i-enjoy pa rin, sabi ko, talaga to, ibang level yung stiff nakedness nito. Kasi ayon sa binabasa kong talata, nung madinig nila ito, na-distress sila eh. Announcement, pag matigas ulo mo, meron ka ma-expect na may mangyayari, hindi ba maganda sa'yo. I don't know what will happen to you, but for sure, you will realize because you miss God in your life. Pangalawa, bakit hindi ka nagmo-mourn? Bakit? Hindi ka ba nawalan? Yung walang Diyos sa buhay, parang nawalan talaga nun. Nawala na prayer life mo, devotions mo. Alam mo, minsan ang problema natin, nawala na yung mga basic na to, hindi pa rin tayo natataranta. Yung parang normal lang yan kung hindi na ako nagpe-pray. Sa kanila, hindi. They mourn for that. Napansin ko na itong mga Israelita, hindi rin sila katulad natin. Pero nung nagsimula ng magsalita ang Diyos, na hindi na ako sa iyo niyo sasama, naramdaman nila, pare, we're in trouble now. How does it feel when you know that God is no longer with you? Are you disturbed about it or not? Ano ba, talagang kalyado na ba yung puso natin na talagang wala nang maramdaman? Or this is the time to see the real situation of our life? Tingin ko ito yung dahilan kung bakit maraming cell group hindi lumalago. Pag hindi na kayo sila samahan ng presensya ng Lord sa mga gawain ninyo, sa gawain natin, may paparating po talagang disaster.
either magre-regress or mag-i-stagnant, then babagsak. Alam niyo naman, pag ang ministry natin, pag bumabagsak, nag-i-stagnant, iba yung pakiramdam natin. We feel so defeated, parang gano'n, di ba? Parang ano ba nangyari sa akin? Ba't ganito nangyari? It's because, baka tanungin mo, ginagawa mo ba yan? Nakaawak pa ba Diyos sa'yo? O ikaw na lang mag-isa gumagawa niyan? At nagpapakagaling ka na lang. Nagpapa-smart ka na lang. But the truth is, God is no longer with you. We have to be honest with ourselves. Can I hear amen? Pangatlo, napansin ko ganito. No one put on his ornaments. Pangatlo, bigla sila nagbago ng galawan. Kasi nung una, puro sila, alam mo naman, hikaw, kwintas, porsela, singsing, para ipakita sa mundo that we are blessed. Amen. Sa simbahan kasi, ganyan ngayon, yung mga babae, kilay is life. Di ba ganyan? Kilay is life, di ba? So para ba ang mahalaga kilay? Di ba sabi ko sa inyo noong nakaraan? Sa impyerno, ang mga babae, walang kilay. Bakit? Sunog. Wala kang ibang inisip kundi yung collagen. Ha? Wala kang ibang iniisip yung collagen. Ano pa yung isa? Glutathione. Di ba? Talagang gusto mo yung kutis mo. Tawagin natin, di ba? Wow, pare. Flawless. Sa impyerno, walang flawless. Bakit? Lahat? Patay ka na ulit, di ba? So, hindi nga yan ang mahalaga. Tama. So, sabi ng Bible, no one dare to put his ornaments. Kasi pag sinuot nila yun yung nakikita ng Diyos kung bakit sila na-disgrasya. Ikaw naman, sabi ni Lord, nagsuot na naman itong mga to. Ang Israel po, meron silang distinctions. Huwag niyo kalimutan yan, ha? Meron silang distinctions. Pag nagsuot sila ng ornaments, nawalan sila ng distinction. Kasi, kamukha nyo na yung tao dyan sa labas. Amen. Minsan po, ang simbahan natin, wala ng distinctions O, tingnan mo yung katabi mo. Meron dito siguro, tanong ko sa inyo, mga babae, bakit yung damit nyo minsan parang questionable? Kasi nawala na yung distinctions natin May tanong ko sa inyo, saan gamit ang damit? Bakit ka nagdadamit? Ha? Di ba kaya tayo nagdadamit is to cover our body? Ngayon may bago, nagsusuot para ilantad. Ano yun? Yun ang mga pinipili natin. Pero ang totoong gamit ng damit is to cover your body. Sa'yo, iba Bumibili ka. Pagbilan niya po nung yung patagong lawlaw. Ano pa? Tsaka isa pong yung patago ng konti pero kita. Bumili ng short Ang alam ko may short dito. Eto iba, short na short na short na short. Sabi ko, sister, nakasinturong ka lang Kasi yung Levi's ko na sinturong, ganun kalapad Sa kanya, ganun din Hindi short yan, sinturon yan Hindi, Bishop, short po ito. Di ba? Gusto natin, yung kuyukot natin, kita na. Yung iba naman gusto, yung dibdib, dinidisplay. Sabi ko, sister naman, alam mo naman plat Pinapakita mo pa. Kung may papakita ka, at least man lang mayroong makita. Di ba? Mga babae, andito ba kayo? Ha? Lalo na yung maganda. Pag maganda ka na, huwag ka na magpalabas-labas. Ang ganda-ganda mo. Talaga matutok sulat may nagtanong sa, pastor, paano yung pangit? Pati yung pangit, takpan nyo na rin. Tinakpan mo yung maganda, pati yung pangit, takpan mo rin. Ba? Baka matakot yung mga tao. Alam mo, minsan, ganyan tayo, Ang lakas natin mangantsaw. Ako maganda, siya pangit. Bakit? May tanong ko sa'yo, sa lahat ng maganda, gaganda ba? Lalabas maganda mo kung wala katabing pangit? Kaya lumalabas yung ganda kasi may katabi kang pangit. So ipagpasalamat mo, may katabi ka ngayon. Sabi mo sa katabi mo, thank you,
hindi naman lalabas yan eh. Bakit? Sabi ko, Lord, oo nga Lord, no? Marami tayong gusto sa mga ornaments eh. So sabi ng Panginoon, ay sabi nila, huwag tayong magsuot. Bakit? Nung sinabi nilang huwag tayong magsuot, may symbol yon. Ibig sabihin ganito, Lord, itong mga alahas na to, na siyang naging dahilan ng pagkakahiwalay namin sa iyo, patawarin mo kami, Panginoon. Hindi namin ito isusuot as a sign of our repentance. Sign po ng repentance, din nila sinuot. Tapos, sign din iyon na gusto nilang makipag-reconcile sa Diyos. Ha? Tapos, sign yun nang humihingi sila ng forgiveness. Nagre-repent, humingi ng forgiveness, gustong makipag-reconcile. So, tignan nyo to, no? Natakot sila, na-distress. Pangalawa, nakita nilang malaking kawalan ng Diyos sa kanila. Pangatlo, nagsisisi sila. Basahin niyo yung susunod na verse. Verse 5. Okay, verse 5. For the Lord has said to Moses, say to the people of Israel, you are a stiff-necked people. If for a single moment I should go up among you, I would consume you. Nakita niyo? So now, take off your ornaments that I may know what to do with you. Take off your ornaments. Ibig sabihin nito, repent. Mag-repent kayo. Magsisi kayo sa ginawa ninyo. Makipag-reconcile kayo. And I will forgive you. Kapag nagsisi kayo, nakipag-reconcile, let me think kung ano gagawin ko sa susunod. Ibig sabihin, God is still showing grace and mercy to them. But after they feel the distressing word, after they mourn, then they take off all the ornaments. Kasi nga, ang inaantay sa atin, Lord, after pumalpak tayo ng stiff-necked, ang tanong ganito, first, are you willing to repent? Second, are you willing to reconcile yourself with God? Can I amen? And are you willing to get forgiveness from God? Ito yung sabi niya ganito, pag ginawa niyo yan, I may know what to do with you. Kasi yung mga tao nagre-repent, sa kanilang pagiging stiff-necked, may pag-asang patawarin ng Diyos. Isa lang ang nag-amen. Isa lang ata stiff-necked dito eh. Sino naniniwala? Panahon na tayo magubad ng mga ornament, mga simbolo ng ating pagre-rebelde sa Diyos. Maraming Christian, may bakas ka ng rebellion. And that is why you're considered a stiff-necked person. But if you surrender your rebellion, your disobedience to God, sabi ng Lord, I may know what to do with you. Buksan niyo po yung next verse, verse 6. Therefore, the people of Israel stripped themselves of their ornaments from Mount Horeb onward. Wala nang nagsuot. Bumalik sila sa pagiging distinctive people. Hindi na ulit sila naging kamukha ng mga tao sa paligid nila. May distinction. Sino niwala gustong ibalik ni Lord na ikaw ay iba? There's something different in your life. There is a big difference, the distinction between those who love God and those who don't love God. There is a distinction before from the wicked and the people who serve the Lord. May distinction kasi talaga tayo. Dapat wala sa atin yung bakas ng stiff-necked. Naku, sana maunawaan mo to. At kung mababago mo, huhubarin mo yung stiff-necked mo, may pag-asa ka. Baka walang sumalubong sa iyo kundi pagpapala. May tanong ko sa inyo. After they realize these things, alam niyo sa Bible, inuna nila ngayon dito yung presence nila. Basahin niyo dito Exodus the same chapter, 14 and verse 15. Tingnan mo. After si Moses nakipag-usap sa Lord like a friend, after sila'y nag-usap ng Lord face to face, pagdating po ng verse 14, yung 14 muna bro. Exodus 33 verse 14. Hindi 14, 33.
The same book, chapter 33, verse 14 and verse 15. And he said, tingnan nyo to ha, sabi niya kay Moses, my presence will go with you, and I will give you rest. Hindi na kailangan mag-worry sa future. Hindi, sasama na ako sa iyo. Hallelujah. Sabi ni Moses sa verse 15, and he said to him, if your presence will not go with me, do not bring us up from here. Kanina ang sabi ni Lord, sige na, bibigyan ko yung promise ni Abraham. Abraham, pa sa inyo na yan. Yung protection ng angel, bigay ko sa inyo. Yung provisions ninyo na sa inyo. Pero I will not go with you. Dito, iba Sabi ni Lord sa kanya, sabi niya, if your presence will not go with me, do not bring us up from here. Merong isang tao pa dyan, si Moses, na nagpapahalaga pa rin sa presence ni Lord. Alam mo ibig sabihin yan? Lord, linawin ko lang, Panginoon. Ano po silbi lahat ng mga blessing na yun? Lahat ng promise, protection, blessing, provision. Lord, kung hindi mo rin kami hindi ka rin sasamahan mo kami, huwag mo na lang kami padala doon. Bakit? Walang meaning lahat sa akin yan. Alam nyo, ito yung masyadong mabigat sa damdamin natin dapat Yung mawawala ng silbi lahat kung wala ang Diyos sa buhay natin. When we realize without the presence of God, everything is meaningless. May motor ka ngang maganda, wala ka naman ng presensya. May maganda ka ngang bahay, wala naman ng presensya. Kahit may salary ka pa na 6 digit, wala ka naman presensya. May negosyo ka, kumikita nga kaya lang wala kang presensya. Do you see that? One day you need to realize that in spite of all these good things that happened to my life, I need to come to realize that it's useless without the presence of the Lord. You need to realize that. Nagpastor ako, walang sweldo, wala And I know the only thing that I have is God in my life. Dinala ako ng Lord sa malayong iba-iba. Sabi ko, Lord, buti na lang kasama kita. Ang dami kong pinagdadaanan. Pero dahil kasama ko ang Panginoon, hindi ako natatakot. Iba ko kasi pagkasama natin ang Panginoon. So wag niyong ginagawang bargain yung presence ni Lord. Important yan. Wag niyong ipapagpalit siya kahit sa anong bagay. Meron ba ditong lalaki o babae na hanggang ngayon, tagal mo ng Christian, nagyoyosi ka pa rin, umiinom ka pa rin, patago kang nagsusugal, patago kang nagpoporno. Hindi yun natutuwa ang Diyos sa ganyan. Kung paano may iniwan si Abraham nung siya tinawag. Nung tinawag po ako ni Lord, gagawin niya akong pastor. Ang challenge ganito sa akin, just to testify. Am I willing to leave all my fraternal brother? Kasi ako po presidente ng Taugama P. Handa ko bang iwan to mga Taugama na to? Pangalawa, ako rin ang chairman ng League of Filipino Student, aktivista din ako. Handa ko bang iwan yan? Tapos, Batang Quiapo din ako. Handa ko bang iwan yung mga barkada ko? Just to follow and the presence of God will be with me. Alam niyo po, iniwan ko lahat. Nawala na ako sa Taugama, nawala na ako sa LFS, umalis na ako sa Quiapo. And then, I follow God. 35 years na po akong pastor. Ako po ngayon ay 61 years old. Nagpastor po ako at the age of 25, ngayon 61 na po ako. May edad na po ako sa paglilingkod, pero kailanman hindi ako iniwan ng Diyos. Hindi po ako iniwan ng Diyos. May pagmamalaki ko sa harapan ng Panginoon na hindi ako inaabangan ni Lord para tirahin. Hindi. Alam niyo kung bakit? I followed the Lord wholeheartedly. Lahat po tayo, one day, masusubo kayo, blessing. Blessing. Pero tanungin niyo muna, baka puro blessing to, mawala Diyos sa buhay ko. Yan ang tanong. Maganda nga trabaho, malaki si sweldo, lalayo naman ako sa Diyos. Hindi ko pipiliin yan. Choices Diba? Maganda nga to, pero paano to kung demonyo nagkatawang maganda? O tingnan yung mabuti, dahil hindi ka palit.
ang presensya ni Lord. Amen? Lahat tayo, matcha-challenge. Lahat tayo. Ha? Walang kwenta po, kahit tayo pa maging pastor, sa leader, primary 12. Ang laging katanong, kasama mo ba ang Diyos? May testimony po ako sa inyo. Nung mag-G12 po ako ng 2003 and 4, I know nothing about G12. Isa lang ang alam ko, kasama ko si Lord. Yan pala, pag tayo may papagawa sa atin ng Diyos, ang unang matutunan, yung makipag-walk with God. Kasi nung tinawag ako ni Lord, lahat hindi ko alam eh. But every time I walk with God, every day, nagpe-pray ako, nagpe-meditate, hindi ko talaga alam lahat kung ano gagawin ko. Pero napansin ko, if I keep on walking with God, the presence of God with me, biglang may papakita sa akin sa Lord na isa. Oops, may isa na ako. Naglalakad pa rin ako. After mga few weeks, few months, dalawa na. Hanggang sa na pinapakita sa akin ni Lord, if you walk with me, I will show you the way. There will be a voice at your back. And you will hear that whether you walk to the left or the right, I will be with you. May guidance if you walk with God. Yung walk with God, yun po yung presence of God sa buhay mo. Si Enoch nawala dahil kinuha na ni Lord dahil he walked with God. Moses is a friend of God because he walked with God. Abraham received all the promises because he learned how to walk with God. Tayo will learn how to become religious. Christian ka? Oo. Born again ba talaga? Oo, syempre. Saka nag-church. Doon kila Pastor Rafi. Doon ako, kaya Christian ako doon ako nag-church. Sabi ko, minsan mga tao, akala nila, pag pumasok sila sa church, nagiging Christian sila. Hindi naman ganyan ang teaching ng Bible eh. Pumasok ko lang, born again ka na. Hindi o. Subukan mo, pumasok ka sa McDonald's, kapag labas mo, hamburger ka. Magandang talong. Kailan ka pumasok sa Jollibee, paglabas mo, chicken joy ka? Ba't mo inisip pag pumasok ka sa church, Christian ka? Akala mo, matik? Hindi. It's all about how you walk with God. How you relate with God. Tama? How God is near to your life. Sa totoo lang, habang tumatagal ako nagpapastor, mas marami akong hindi alam na na-realize. Dami ko pala, Lord, hindi alam. So the more I know that I don't know, the more I want to hold on to His hands. Hindi na ako nakakatakot pag may kasama kang Diyos. Hindi ko alam paano makakatapos yung mga anak ko sa pag-aaral nila, saan ako kukuha ng pera. Hindi ko alam paano ako lahat, hindi ko alam lahat eh. Kasi nga, it's a foreign thing sa akin lahat eh. Lumaki ako sa ganitong buhay, sa background ko. Pero yung matuwid na buhay, hindi ko na alam yan. But I'm willing to learn from God. Kaya nga, nakuha ko itong message na to, na walang meaning lahat yung 3 P, pag wala yung 1 P na yun. Yun ang malinaw sa akin. Wala palang meaning yan, ano? So, hindi ako pwedeng magmalaki na may promise ako. May protections at may provision ako. Hindi ako pwedeng magmalaki. Pwede ko lang ipagmalaki yan pag nakakabit pa rin yung 1 P, yung presence of God. Subukan nyo mag-cell leader na may kasamang presence of the Lord. Iba takbo ng cell group mo. Subukan mo magpastor na may kasamang presence of God. Iba mangyayari sa'yo. It's not about the way you think. Hindi yun dahil matalino ka. Pero ang totoo lang, dahil may kasama kang Diyos. Amen. Pag nawawala, madistress ka. Pag nawawala, mag-mourn ka. At pag nawawala, maghubad ka na ng mga ornaments na dahilan kung bakit nawala sa iyo ang Diyos. You need to bring back your distinction as a follower of Christ. Magwawakas po ako by challenge sa inyo lahat, no? Sa Bible, pagdating natin sa verse 15, si Moses, dahil gusto niya yung presence, alam niyo ba na si Moses, nakuha niya pa rin yung promise. Nakuha niya pa rin yung lahat ng protection at provision ng Diyos. Higit pa doon. Sa Deuteronomy chapter 34, pag binasa nyo, siya yung lumabas sa Egypt, nag-lead sa mga tao, pero hindi na siya nakapasok sa lupang pangako.
hinayaan ni Lord na mamatay siya sa other side. Hindi doon sa promise side ni Lord, na promise na. Parang Lord, parang lugi ata si Moses Siya yung nagsabing, I will not leave you. I will not leave this place without you. Pero hindi siya nakapasok. Until one day I was thinking, Lord, ba't nagkaganito? And God showed me the way. Sabi niya, Oriel, hindi kailangan ni Moses ng promised land kasi nasa akin na siya. Mas maganda pa sa promised land. Say amen. Amen. Wala nang promised land yun. Pero sabi niya, Lord, hindi na anghel ang nagbabantay sa kanya dyan. Ako na ang nagbabantay sa kanya. Hindi na anghel siya na mismo. Tama po ba? Yung milk and honey dyan, lahat yan galing sa langit. Nasaan na si Moses ngayon? Lord, kapiling ka. Ano ba kailangan mo? Moses received more than what God has promised. Yung kay Abraham promise, karampot na lupa. Ang binigay ng Diyos kay Moses is more than the promise of God to Abraham. Namatay siya, ayoko na Lord, pumunta kung wala ka sa presensya ko. Kasi yun ang nakuha niya Tumawid sila, siya hindi kasama, wala ka mababasang nag-complain si Moses. Bakit siya mag-complain? Mas matindi ang nakuha niya kaysa ipinangako sa Israel. Alam niyo, pinakamaganda niya nakuha, hindi na aalis ang presensya ni Lord sa kanya. Araw-araw na. Hindi na siya pipikit-pikit na sana kaya Lord. No. Kitang-kita niya na. Now, he meet the Lord face to face. Ano matututunan natin sa hapong ito o sa gabing ito? Na may mga bagay na dapat hindi tayo pinagpapalit. Bilang mga leader like Moses, ang mga spiritual leaders na ito, meron silang alam na hindi alam ng marami. Meron silang alam. At ang alam ni Moses, hindi ako pwedeng pumunta dyan kung wala ang presensya. Alam mo ba yan? Pag yan natutunan mo, naging kaalaman mo yan, you are on your way to a better place. Hallelujah. Amen? Huwag niyong hayaan na ang bagay sa mundong ito ang maging kapalit ng presensya ng Panginoon sa buhay sa atin. Sa makatuwid, the goal of God is not 3 piece. Binigyan sila ng una ng 3 piece. Pero ang totoo pala yun, 4 piece pala yun. Ano yung unang piece? Presence of God. Pangalawa, the promise. Pangatlo, the protection. And number 4, the provision. 4 pala yan, mga kapatid. No? Tanong ko bago ako magwakas, sino sa inyo ipapriority nyo yung number 1? The presence of God. Amen? Maging sa leader, primary 12, please, huwag kayo malilito. Yung mga trabaho nyo, mga business nyo, huwag kayo malilito. Because that's not the real blessing. The real blessing is that I find meaning of my blessing if the presence of God is with me. Nagkakaroon po ng meaning Yung protection, yung provisions, pati yung promise. Nagkakaroon talaga ng meaning pag kasama mo ang presence ni Lord. Pero babalikan ko, walang meaning ang lahat ng ganda ng buhay natin pag hindi naman natin kasama ang Diyos. Sa gabing ito, lahat po tayo, inimbitahan ko, let's cry out to God, Lord, I want you. No? Naalala ko may isang awit. Naalala niyo yung song na to? Draw me close to you. Naalala yung song na yun? Sister, alam mo ba yung song na yun, Draw me close to you? May lyrics ka ba dyan, bro? Akin na yung, asan yung ating worship leader dito? Pakitulungan niyo nga ako. Awitin natin itong Draw me close to you kasi totoo ho yan yung song na yan. O baka ngayong araw nyo lang madinig yung tunay na meaning ng song na yan. Lord, draw me close to you. Amen? Tapos, never let me go. Tama? Tayo lahat mga kaya. Sino tanda magpuri sa mabuting Diyos natin? Amen. Hallelujah. And draw me close to you. Come on, sing it from your heart.
and never let me go. I lay it all down again Thank you, Jesus. to hear you say that I'm your friend, You're my desire. and you are my desire, No one else will do. Hallelujah. and no one else will do. 'Cause nothing else could take your place. Hallelujah. To feel the warmth. To feel the warmth of your embrace, Thank you, Jesus. Hallelujah. and help me find a way, bring me back to you. You're all I want. Hallelujah. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you I Come on, sing it. You're all I need. want. Hallelujah. You're all I want. 'Cause you're all I ever needed. 'Cause you're all I want. Help me know you I Sing it one more. You're all I want, Lord. need. You're all I want. And you're all I ever needed. 'Cause you're all that I want. Help me know you are near. Thank you, Jesus. Sa gabing ito, there is someone here, probably you see yourself as a very stiff-necked people. I want you to consider to take off those ornaments as a sign of your rebellion to God. I want you to be honest with yourself and with God. I want you to surrender right now. Wag ko kayong mahiya na mag-surrender kay Lord, kasi yun po yung pinakatama at magandang gagawin natin. Would you like to show yourself? Na Pastor, ako yung tinuturo sa gabing ito that I need to go back to God. I need to draw closer to Him. Amen. The only thing I want tonight is I just want to pray for you. Meron dito ngayon, it's been a while, malayo ka na, hindi ka na nagpe-pray. Siguro, you can even be a pastor na wala na sa iyo ang presence ni Lord. You know what? Tonight, God will allow you to recover back the presence of God in your life. Ito gawin natin. This is only for serious people. If you're not serious, don't do this. I want you to come forward. If you're gonna admit, and no matter how people look at you right now, because the most important thing there right now is that God will see me here. That I want God in my life. Amen. Come here right now, and I will begin to pray for you. Sige po, wag ko kayo mahiya, wag kayo matakot. If you need the presence of God in your life, don't be intimidated by the eyes of the people. If you really wanted, Lord, I need God in my life, just come right now. Thank you, Jesus. And you're all I want. Yes, that's the cry of our heart. You're all I ever needed. You're all I want, Lord. 'Cause you're all I want. Hallelujah. Help me know you I need. Come on, express it right now. Lord, you're all I want right now. You're all I want. You're all
Israelites, we know and we see the distressing things that will happen upon us if we will not repent from our stiff-neckedness, Lord. Today, God, I mourn, Lord. It's been a while, Lord God, that I lost your presence. But God, today, I take up every ornaments of disobedience, Lord. Every ornaments of rebellion against you, Lord. Today, I ask for your forgiveness, Lord. I ask that the blood of Jesus will wash away all my sins, Lord, tonight. Today, Lord God, I want to reconcile with you, Lord. I want your forgiveness, your grace, and your mercy can come upon me, Lord God. I need your forgiveness, Lord. Let the blood of Jesus wash every sin in our life, Lord. Let the blood of Jesus deliver us from every wrong thinking in our mind, Lord. We submit tonight, Lord, to you. You are the Lord of my life. You will become the owner of my life once again, Lord. You will be the one to take full control of my life because Jesus is the true Lord of my life. Ngayon pala, mga Ama, thank you so much because you never withhold all the things that we need. Lord, kailangan namin muli ang pagsama mo sa amin. Lord, today, i-rekindle mo yung fire ng heart namin to be closer to you, Lord. Lord, today, I want nearness to God, Lord God. I want intimacy with God. Lord, I want close and deeper relationship with God. All I want is you, Lord. All I want is you. All I want is you, Lord. Hallelujah. For the last time we sing that song. You're all I want. Come on, sing it to God. Sing it to God right now. And you're all I ever needed. You're all I want, Lord. You're all I want. Thank you, Jesus. Help me know you are near. For the last time. You're all I want, Lord. Hallelujah. You're all I want. You're all I ever needed, Lord. You're all I ever need. You're all I want, Lord. You're all I want. Thank you, Jesus. Help me know you are near. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Bago kayo I want you to know this, that tonight, God has done something in your life. It's no longer the same in the past. Today is your new season. Today is your new life. Get excited. Yung lahat ng kinatatakutan mo, iba na ngayon. Because this time, every dream that you want to be fulfilled will be done because God is with you. Amen? Kasama natin ang Panginoon. God bless you. Pagpalain niyo ng Panginoon.